What's up KG at pang 36 days na ng ating codex at syempre bago tayo dumako doon gusto ko muna daanan itong sa Twitter account ng Ronnie Shield dahil isa to sa pinakamalaking issue, pinakamalaking ah, event na pwede mangyari dito na ngayon sa ating Ronin network at nagkaroon na ng downtime pagdating dito, no? So may countdown na para doon sa 10 hours na migration ng Tron papunta sa Ethereum. Actually, kung hindi malinaw sa inyo, gusto ko muna kayong bigyan ng konting recap tungkol dito, no? Dito sa gagawin nila na to na migration from Ronin pabalik na ng Ethereum. So ang isa sa mga inaano nila dito, isa sa mga sinesettle nila is yung security kasi magiging back na siya ng Ethereum ecosystem. Tapos isa sa mga natutuwa rin ako dito yung inflation. Yung inflation ng RON token, so mas bababa siya. Tapos mas focus na rin ito sa mga real usage at revenue, hindi na yung puro token emission. Siyempre, yung pag nakastake yung mga token mo, meron kang APY na makukuha. So, doon lang kasi yung nagkakaroon ka ng rewards. Ngayon ay kung paano nagagamit ng isang developer yung kanyang ecosystem, so pataasan ng revenue to, mas marami kang users, mas malaki yung revenue na makukuha mo gamit itong bagong network na papasukin ng Ronin. Yung mga builders at project na may tunay na user at activity yan. Yan yung mga mare-rewardan dito sa upgrade na ito at mas sustainable na to kaysa long term. Pero syempre mawawala na yung mga easy reward model, no? Wala na yung mga mag-i-stake ka tapos kikita ka dun sa in-stake mo. So ano na siya, babay na sa ganong klase ng pag-earn ng RON. Kaya syempre pati inflation, so hindi na sila magpiprint ng Ronin ng mga RON coins. So hindi na siya easy money talaga. So lahat talaga ng mga madaling paraan para kumita dito sa ecosystem ng Axie Infinity, talagang ano na. Kagaya ng sa BXS, ganun din yung ginawa nila. SLP, hindi na pwedeng i-farm, hindi na pwedeng mag-mint. No? So wala ka na makukuha na din ng SLP kung hindi bumili. So tingnan natin to. So ano lang naman to parang timer lang siya. Yan. Ng mga pag-transfer na ng mga blocks papunta doon sa Ethereum. No? Ang pananaw ko kasi dito, kasi isa rin ako sa mga staker ng RON. Although, yun nga, nalulungkot ako dahil 10% APY din kasi yun eh. Tapos marami rin akong RON na nakastake. No? Pero still, kung the more na mas naiintindihan ko yung sistema ng Ronin, naiintindihan ko yung sistema ng mga tokens, mas na more na nagdi-deep dive ako, mas pumapabor ako dun sa mga klase ng ganitong sistema na gusto nga natin ma-eliminate. Yung mismong Skybeam, gusto nilang ma-eliminate yung tinatawag na play to earn system, yung ganong mindset pagdating sa pagkita ng kailangan talaga is meron kang effort, meron kang may pinagpagura mo talaga or talagang grind mo talaga yung iyong mga rewards. Hindi yung grind na araw-araw ka magpa-farm ng SLP or mag-i-stake ka. So ini-eliminate na nila yung mga ganong klase ng sana lang maging standard ito pagdating doon sa lalo sa ibang play to earn games. Pero hindi ko naman sinasabing successful na ito ha. Makikita niyo naman sa totoo lang nagbabase tayo sa presyo ng isang token para masabing successful yung ginawa nila. At sa nakikita naman natin, market-wise, talagang hindi pa natin mararamdaman yung ganitong mga pagbabago. Long term, pwedeng ito na yung ikabagsak talaga ng Ronin Network. Kasi siyempre, isa rin sa mga pinapangambahan dito is yung hack, no, during ditong transition na to ng Ronin papuntang Ethereum. Pero still, syempre, tinitingnan pa rin natin yung iba't ibang anggulo pagdating dito sa So yun nga, magiging part ba tayo ng history ng isa sa mga pinakamalaking Web3 game na talagang sumikat dito sa panahon natin, matutunghayan ba natin yung pagbagsak
or dito natin matutunghayan yung magsisimula ng bagong revolution pagdating sa Web3 gaming, sa mga NFTs at crypto. So titingnan natin, samahan nyo lang ako dito sa ating channel at isa-isay natin yung mga pwedeng i-update ko kayo pagdating doon sa mga lalo na yung mga changes. Kung meron kayo mga nakikita mga games na pinopromote ng Ronin, medyo pass na muna ako doon sa mga ganong klase ng mga style nila o mga schemes, no? Hindi naman ako against doon sa mga bagong lumalabas na mga laro, no? Pero syempre nasa ano pa rin andun pa rin ako sa mindset na tapos na ako doon yung nagja-jump talaga. So ginagawa ko kaya ko nga nagawa tong mga contents na ito is para makapag-share ng mga naging experience ko doon sa mga ganong klaseng mga project. Hindi ko sasabing scam yung mga mga inilalabas ngayon ng Axie Infinity. So kayo na rin mismo mag-decide, no? Kung meron kayong mga guide na pwede ninyong tignan, i-check nyo tokenomics, mga developers, i-check nyo yung kanilang yung mga users. Yun na pinaka-importante, gaano karami ba naglalaro? Baka naman sobrang hype lang sa Twitter pero hindi naman ganun karami yung mga naglalaro at talagang nag-active dun sa community. Tsaka tingnan nyo, baka mga bots yun or ano. Mas maganda pa rin yung may healthy conversation tayo pagdating sa mga ganitong bagay. Kasi, baka kasi isipin ng mga tao, anti ako or pro, no? May bias ako pagdating dito sa mga token, sa crypto. Bakit? Siyempre, nasa crypto world ako So, bias talaga ako doon. Sabihin na natin na 70-30 ako. Pero, most of the time, yung 30% ko lagi yung sinasabi ko sa mga tao. Bakit? Kasi yun yung magsisave talaga sa mga ano. Kasi hindi ka pwedeng laging bullish as a content creator. Hindi ka pwedeng laging bullish or ano na hindi mo man lang na-share yung tamang idea doon sa yung mga viewers sa inyo, sa ating mga tagapakinig. So dapat is magiging ano talaga tayo. Transparent tsaka balance lang tayo ano. Pero kung tatanungin niyo ako saan ako bias, syempre bias ako sa crypto, bias ako dun sa ano. Kasi nandito ako sa mundo na to No, may investment ako dito. Kaya talaga no. Pero hindi ibig sabihin noon is hindi ko rin sila i-criticize. Ang dami kong ayaw sa ginagawa nila. But syempre, sino ba naman tayo? Mali, hindi naman ako whale para talaga magkaroon ng impact, no? Pero in my small ways, na i-share ko itong mga bagay-bagay na to. At alam mo, someday, no, makakita nila yung mga contents natin, mapakinggan yung mga nararanasan talaga ng mga average player, yung mga casual gamer kagaya ko. No? Yun. So, punta na tayo dun sa ating codex. So, pang 36 days na ng ating codex. I-check na natin ang ating mga tasks. Punta tayo sa bounty board. So, dito sa ating bounty board, at titingnan din pala natin baka mamaya may kakaroon ng pagluloko din dito sa Ronin, no? So, nagbigay naman sila ng announcement about doon sa pwedeng magkaroon ng mga drop ng transaction lalo sa mga games. So, tingnan natin ngayon kung magkakaroon ba ng problema. So, sabi dito is scrap any rune. So, okay na tayo dyan. Naglaro na ako niyan kanina. Buy 1 premium Coco Choco. Buy any Axie. Ito, baka hindi gumana to. Buy 1 consumable. O, buy 15 Coco Choco na lang pala tayo dyan. Tapos, win 4 rank or arcade battles. Naglalag yung ano ko Ronin ko win 4 rank battles by 3 premium Coco Choco. Ilan din ang 3 premium? So, by 3 premium na lang tayo. Naglalag yung ano ko. So, ito na nga siguro epekto ng migration, no? Ano, naglalag, no? Pansin nyo ba, guys? Ayun, ito, natigil yung ano. So, may problema talaga siya. So, kung di man naman natin maano to, ilalagay ko na lang sa description yung pinakang nagastos natin. Wala Malag siya Refresh muna natin. Baka naman kulang lang sa refresh. Yun, kulang lang ata sa refresh. Hindi, nagloloko talaga guys. So ito na ngayon, no? So meron talagang mga pagloloko dun sa ating application ngayon dahil dun sa migration. Try natin mag-buy. Pinipili talaga, no? Pinipili talaga. Makita lang natin kung magkano ang magagastos. $1.69.
Ano, nanginginig. $1.69. Yan. Nakabili tayo, no? Tapos, buy 15. Ano ba yun? Buy 15, ano ba yun? Lalag talaga siya, oh. Oh. Lalag talaga siya, guys. Oh, oh. Kita nyo, yun, oh, parang pira, baka sa tablet na to, Nag-ghost touch, Press muna natin. Kaya nag-ghost touch. Hindi, malag talaga yung app. App talaga to, guys. Hirap. Pero hindi, pipilitin natin yan. Buy 15. Ayan, nakita ko na. Wala na, nakita ko na yung buy 15. Buy 15 tayo. Hindi na tayo mamili ng buyer kasi glolok ko. Buy 15. Come on. Ay no, malag talaga siya. So, 0.33 USDC. Grabe, no, yan. Ramdam na ramdam yung migration, no? Talaga, no, parang nakaka-earthquake. Ang bilis, Ang bilis ng buy and sell ngayon, Bilis, Papasok kaya yun? Tapos, buy any axi tayo. Yung pinakamadali natin makita rito, yun na lang bilhin natin. Ito na lang. DAS, wala pa tayong DAS, Bilhin natin yan. 0.65. 0.65 USDC. Uy, something went wrong. Dito pwede yun pala. Ano ba naman yan? Ito na lang. Yung pangalawa na lang. Plant na naman. Puro plant na. Bukas na lang tayo mamili, guys, ng ibang bibilin. Kasi malag. So, patusin na natin to. 0.65 lang naman siya. Kano ba yan? 40 pesos lang naman. Ayan. So, nabili na natin. Punta tayo sa ating bounty board. Tingnan natin kung mabe-verify, craft any rune. Okay. Buy 1 premium Coco Choco. Okay. Buy any Axie. Pwede na kaya? Naglo-load pa yun, Buy 15 Coco Choco. Okay. Buy 1 consumable. Buy 4 win. Buy 4 win for rank battle. Buy 3 premium. At buy any Axie. Yung kompleto na. So, ating ang ano ngayon ay pangilan tayo. Hindi pa natin na-refresh Wala, Nawala tuloy yung rank. Mag 0-0 na, no? So, nag-ano talaga siya, guys. So, may problema talaga sa network. Hindi talaga stable. So, pang 399 tayo. Come on. So, pang 38, so meron na naman tayong 4.9 sa darating na pagkatapos ng 45 hours. So, may 4.9 na naman tayo na BXS. Tapos, sa ating rewards. Naku, mag-roll pa naman tayo ngayon. Pwede kaya mag-roll? So, pasok pa rin naman tayo sa schedule, no? Lamang lang tayo na isang araw. Sana kahit makalimang araw sana. Na advance. Bukan natin, baka makakuha tayo ng maganda-gandang nito. Kasi, magulo yung system, Baka makakakuha tayo ng mythic. So, roll tayo. Natin kung ano makukuha natin. Yun. So, habang nag-aantay, tingin nyo ba, magiging bullish ba or bearish itong pagmamigrate na ito, no? Ng Ronin network papunta ng Ethereum. Ang laking balita sana nito, guys, kung panahon na dati or kung bull market sana tumataas yung presyo ng Ronin. Siguro lumilipad na yung presyo ng Ronin. Pero wala, ganoon talaga, no? So tahimik lang ngayon ang market. So ngayon, tingnan mo naman, hindi naman nag-trending yung mga ganong klase ng usapin. Kahit sobrang big deal nito. Sa totoo lang, guys, yung balita na to is talaga kung ikaw ay sa crypto space, malaking big deal talaga ito kung iisipin mo yung mga pros o di kaya yung mga advantage ng pagpamigrate, talagang maano ka
Pero kung ikaw ay bearish din, ang dami mo rin maiisip, hacking or yung mga ano, no? So, depende talaga kung anong stand mo ngayon sa market. Pero ako, ang stand ko ngayon sa market ay bearish ako. No? Bearish pa rin ako sa market. Although nagpa-pump yung Bitcoin at yung Ronin ay medyo tumataas sa presyo pero hindi. Tingin ko meron pang ibababa ito. Sa tingin ko lang naman yun. Siyempre, depende rin naman yun sa inyo, sa inyong evaluation dito sa market. No? Ayan, so nakakuha tayo ng reward na 0.2 BAXS. Ating rewards. So, ayun lang, no? So, hindi tayo masyadong, hindi rin tayo makapag-check ng marketplace, lalo na din sa mga ibang mga aksi na pwede maging, yung mga parts ng mga aksi, kasi nasimulan na natin kahapon. Nakalimutan ko na pala, may migration pala ngayon. So, ito medyo malag nga yung system nila. Ewan ko lang bukas, kasi kung ganito pa rin, baka mangyari nito, magka-problema dito sa mga bounty board system na to. So, titingnan na lang natin kung anong maabutan natin bukas. So, ayun lang. Maraming salamat sa ating mga supporters and subscribers. I-like and share ang ating mga video. At syempre, huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel. Lalo na kung naghanap kayo ng mga daily update, mga news about crypto and NFTs. No? Yung lalo na mga nag-aabang ng TS Legacy, mag-subscribe na kayo dito sa aking channel dahil yan ang ating uikutin, yan ang ating pipit-pitin at yan ang ating iimbestigahan dito sa ating mga content. Thank you so much sa inyong lahat at syempre, makita-kita lang tayo sa arena. Game on!